Good evening, everyone. Okay, kamusta? Nadidinig nyo ba kami? Oo. So, thumbs up po kung ano. Yes po, yes. Nadidinig nyo po kami sa mga guests, no? And members. So anyway, I would like to acknowledge the presence of course, our General Manager sitting beside me, GM Charles Alday. Okay. I would like to acknowledge also the presence of APL teams, no? 99 Millionaires headed by Miss Susan Monteagudo, Miss Pe Caboral. Heroes are born. Okay, Sir Ed, magandang gabi sa'yo. Millionaire Builders, headed by Tracy and Michelle Davison. Of course, Team Alpha, headed by our Corporate Director, Allen Reformado. The Seven Lakers, headed by Miss Kat Kadag. Alam ko, nasa labas pa ata kayo. So, stay safe. Okay, and lastly, sa tingin ko, nasa sablayan to, together with BDSM, Junel Cayabyab, Team Falcons, Edison Asilo. Falcons. Yeah. Wave yan. So, our guest speaker for tonight is naturopath, PhD in Natural Health Program, University of Natural Health. He is also a national certification to Organic Agriculture, TESDA 2018, Natural Health PhD Program, University of Natural Health, USA, 2017, MA Education, specialized in Child with Exceptionalities, National University, here in the Philippines, in 2014, Health and Wellness Coaching Training, Functional Medicine and Detoxification, USA, 2013, MS in STEM Education, Johns Hopkins University, Maryland, USA, 2012, MA in Educational Management, Philippine College of Health and Sciences, Philippines, 2007, BS Applied Mathematics, major in Agricultural Science, minor in Operations in 1993, University of the Philippines, Los Baños. Let's give a warm of applause to our guest speaker of tonight, Doc Ronaldo Relador. Good evening, Doc. Sorry, Doc. Magandang gabi sa inyong lahat. No, we're here in Sablayan. We're in Sablayan, Occidental Mindoro, at nakasama natin ang mga taga Sablayan dito. Palakpakan. Grabe. No, last time we were in Calapan. Now we are in Sablayan. We are moving across the country, across the archipelago. At hinohope natin na marami tayong ma-reach ng mga Filipinos at lahat ng mga karamdaman ay unti-unti nating mawala at mabawasan. So, hindi pa pwede nilang i-mute. No, sorry. So, GM and OM, it's another episode ng ating health talk, no? Health talk with Doc Ron, no? Gusto nating bigyan ng magandang pagkakataon na bawat nakikinig, lalo dito sa Sablayan, no? We are telling everyone, alam nyo, sobra, hindi mabababa yung adrenaline ko kasi kanina pa po sa sobrang haba po ng nakapila, ang dami pong hanggang ngayon for the last few days, ang dami po natin dito. Bumabagyo po, nakapila ang tao. They're signing up
they're desiring to experience our lozenges. Kaya po ako I'm so overwhelmed. Kasama ko po si Sir Jonel, si Sir Coach Bong Asilo. At dito po talaga sa Sablayan, ibang-iba po karanasan natin. Napakaraming mga tao na they're so ardent, sobra pong passionate, gustong-gusto nilang maging bahagi ng APLGO. At tayo po ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na maranasan ito sa kukunting araw na narito. Hopefully tomorrow we can go back to the mainland at tayo ay makapag-attend sa iba namang mga duties natin. Sir OM, baka meron kang particular question. Pero before that, I would like to tell everyone about HRT, no? Gusto kong i-share sa inyo itong produktong ito because this is one product na talagang I believe dapat tinitake lahat. Kaya nga po nung kami po ay nagbibigay ng prescription dito, ng natural prescription, talagang lahat po ay binigyan natin ng HRT. Hopefully talagang ang mga puso ng mga tao dito ay talagang gumanda at lumusog sapagkat meron po tayong kasabihan na life is in the blood. Hindi lang po sa blood kung hindi mismong sa heart po nandoon ang tunay na ang ating buhay, no? Kaya dapat po yung ating puso ay ating pangalagaan. So let me share you about heart. I believe kailangan yung maintindihan lahat. Baka hindi niyo masyadong nakikilala pa rin ito, no? Let me just give you yung ating na-discover tungkol sa ating produktong ito. So, okay, you're probably reading this, no? Nababasa niyo na that supports already normal vascular and circulatory process. Cellular defense and benefits of healthy diet, no? Of a healthy diet. Response and recovery to cardio-focused exercise. Maintaining normal blood pressure. Defense against environmental factors. Ito po ay marami po akong na-meet na before sinasabi nila they were taking grapeseed. Dito po sa ating produktong ito, hindi lang po grapeseed ang meron to, no? May hawthorn, may white mistletoe. Let me using ko tong aking. May pomegranate, raspberry, wild strawberry. Mostly, pag makikita mo, grapes, pomegranate, raspberry, wild berries. Lahat po ito ay berries, no? Makikita mo, mataas ang kanyang content na antioxidant. Sapagkat ang challenge ng ating mga ugat at ang ating puso ay sobrang dami, kailangan po nating suportahan ng maraming pamalit na mga electron donor. Ang antioxidant po ay electron donor. Pagka po ang ating puso sa kagagamit po natin ng mga sumusunod, sobrang asukal na refined. Dahil po na-overwhelm ang ating dugo, gumagala lang po yung sugar, kumakapit sa wall ng artery, binabakbak po yung ating mga endothelium. Because ang sugar po, hindi lang siya super acidic in its form na super process. Let me just make this straight. No? Hindi naman po talaga masama ang matamis na pagkain. Pero ang sugar po na ginagamit natin araw-araw ay ultra-processed. Siya po ay molecule na. Ang kailangan po ng katawan natin ay hindi molecule. Ang kailangan po ng katawan natin ay food. Pag food po ang kinain natin, may function po ang ating mucosa. May function po ang ating dila. May function po ang ating esophagus. Nagkaka-function po ang ating
stomach. Ang dami pong kailangan gawin sa pagkain. Ang tanong ng iba, kailangan pa bang gawin? Opo. Kailangan niyang gawin yung lahat ng bagay na yon, no? At kaya ang kailangan natin ay complex food. That's why I'm trying to recommend to our patients here, go for muscovado. Anong muscovado? Is muscovado, di ba ang muscovado at saka yung red sugar, pareho lang, hindi po. Magkaiba po sila. Ang muscovado po ay functional food. Yan po ang isang expertise natin, functional nutrition. I tell you, the moment po pumasok ang muscovado sa ating bibig, marami pong gagawin ng ating katawan, ipoproseso siya, kaya magkakaroon ng function yung buong alimentary canal natin. And that's what our body is all about. Bigyan siya ng, kumbaga, iproseso ang pagkain. Pag hindi na pinoproseso, diretso na kagad sa bloodstream bilang molecules, may problema tayo dyan, no? May problema tayo dyan. Kaya kailangan po natin ng functional food, complex food, no? Kaya po nagiging mataas ang glycemic index ng food, especially sweet food, kasi po hindi na po siya napoproseso. Mabilis pong pumapasok sa dugo, nasisipsip agad. Ito po ay isang malaking problema kasi pina-flood kagad yung ating dugo ng glucose, no? Now, pagka po ang ating pagkain ay pinroseso at dadaan sa maraming organ ng katawan, ito po ay low glycemic kung matamis siya. Kagaya po ng muscovado, nasa 40 lang po yung glycemic index niya. Honey rin po, honey is another functional food, no? Our body, when it's received, hindi niya natatanggap ang glucose. Hindi glucose ang tinatanggap niya. Ang tinatanggap niya ay food that happens to be sweet. Ang daming phytochemicals na nandoon na pinroseso ng bees at saka kinakailangan ng iba't ibang organ ng katawan natin. Agad-agad gagamitin yung mga nutrients na yon. Alam nyo kung paano ang isang tao ay hindi nagkakadiabetes, hindi kakain ng matamis. Kakain siya ng matamis na pagkain in the context of food. Kagaya ng kamote, mataas ang fiber. Kahit matamis yung kamote, yung fiber niya would lower the glycemic index of the food. At hindi rin po mag-spike basta-basta ng insulin. Ayan po, no? May mga konting discussion lang tayo. So, kailangan natin yan. Kaya ito pong mga pomegranate, raspberry, strawberry, sila po ay lahat maliliit lang po na mga prutas yan. But when the body assimilates that, it releases donors of electrons. Electron donor yan. Yung sugar, pagka po yan ay na-metabolize, it can actually be fermented right away. It can be used as a fermenting agent. At ito po ay po pwede mag-cause po ng ng mga free radicals sa ating katawan, no? Dadami ang free radicals, kakalat sa katawan, babakbakin, sisirain ang ating mga organs at sisirain pati ang ating DNA, no? So yan ang mensahe natin. I want everybody to enjoy HRT because HRT is really something that we need for an integrity wall ng ating. Alam niyo po ba na 1,227 youth ages 16 to 23 habang sila ay naglalaro ng kanilang sports, international sports. Sila po ay mga Olympic youth, no? Hindi po sila yung mga naglalaro lang sa tabi-tabi. Sila po ay nandoon sa event nila sa mga international competition at sila po ay biglang namatay. Pumutok ang mga ugat kasi maghapon po akong nag-check up at ilang araw ako nag-check up. Napansin ko po karamihan sa mga ugat na wala ng elasticity
nawalan ng flexibility at may mga resistance, nakakatakot na observation to. Kaya bumababa po yung flow ng blood, nagiging para silang yung parang there's something that is holding it. Pagkatapos some have even thick blood, no? Subukan niyo pong HRT, walang edad, no? Na ngayon makikita natin even 13 years old may problema na po sa puso. Kung yung anak niyo po medyo may extra weight, no? Bigyan na po sila ng HRT at early age. Kahit po 6 years old, they can enjoy our lozenges for the heart. No? Yan po. And another one, bago po magtanong ang ating mga boss, no? Bibigyan ko po kayo ng another one na pasabog lang, no? Pasabog na matindi, no? I-try po natin itong product na to at lagi po nating hanapin kung maaari, no? Teka po, sorry. Sorry, teka lang, akin lang iyon. I-highlight ko lang po. And then we would go there. Okay, now we have alt. Ang daming hindi nagbabasa ng alt, no? Hindi nila alam kung anong alt. Ang alam nila, maganda yan sa upper respiratory, maganda yan sa may asthma, magaling po yan sa may pneumonia, no? Breathing regulation, lung support. Maganda siya sa breathing patterns, no? Yung magiging even yung breathing nyo, hindi yung may humahabol, merong hinahagap para po kayo naghahabol ng hininga, no? Ang hindi alam ng iba, if you would really closely read, basahin po nating maigi, ang alt po ay magaling sa arthritis. Magaling po sa arthritis. Magaling po sa clot ng blood flow at saka may clots. Ibig sabihin yung may mga tawag natin dito, yung na stroke, and they have blood clots, this is one of the products for you. Kung meron ka pong kailangan pang paalisin ng mga clots everywhere, yung mga iba po na nakikita nila ng parang may pasapasa yung katawan nila, alt is for you. Mga blood clots po yon sa mga sa mga maliliit po natin sa ating mga capillaries po. Yung may mga spider web sa inyong mga paa, you can take out din po. Kasi grabe po yung pangtunaw nitong mga plant na base na mga ingredients nito, no? You will be really surprised. Grabe po. Kaya po niyang tunawin, kaya niya pong palabasin ang mga kidney stones. No? Kung kaya niya pong palabasin ang mga kidney stones, dahil po ito ay for overall well-being, naaabot din po nito ang ating liver at ang ating gallbladder. Kaya yung mga stones na narariyan nakatago sa iba't ibang parte ng katawan, including gall, yung ating mga stones sa gall, no? It can be melted. Pwede po siyang, kasi alam niyo po, yung nga po mga ngipin po natin na may gingivitis, yung plaque nito natutunaw ng alt. Sino nakakalam ng plaque? Ang plaque po yung parang yung tartar, no? Na kulay yellow, na nakalagay po sa kumbaga may crown yung ngipin, and then at the bottom makikita mo parang yellowish, that is the plaque. Kaya pong tunawin ng alt ang plaque. At huwag kayong magtaka if you're taking alt, your teeth na medyo compromised na, yung medyo sira na yung ilalim, may caries, mayroon pong gingivitis, kasi yung gum ay talagang infected, no? Pwede pong matanggal yung ngipin nyo po without
the aid ng ating dentist, no? No? At ang maganda nun, ito po maganda rin pong ALT for peptic ulcers. Aba, hindi pa natin na-explore masyado pala ang ALT, no? So you got to see, everybody, please take a look. Kung meron kayong ALT sa bahay, simulan nyo nang gamitin kasi po you will be really, really happy sa magiging resulta. Vitality, overall well-being, bronchitis, defense against environmental factors, immune response, kidney stones, microvascular system. Ayan, kaya sinabi ko sa inyo kanina, yung mga merong spider web, yung may mga ano po sa mga paa nila, yung mga ugat-ugat na parang maiitim, yung meron po mga necrosis sa mga paa because hindi nasusuplayan ng blood, ALT can help. No, together with HRT, ito na po ngayon ang ito po ang isang fast moving product po dito sa Sablayan kasi po everybody is prescribed ALT and HPR bukod pa HRT bukod pa nga po sa MLS at HEPAR na lagi nating ibinibigay para mag-cleansing ang katawan. Everybody should recognize yung detox kit natin. Our detox kit is HEPAR and MLS. HEPAR and MLS, no? Pasagian natin konti ang ating detox kit. Everyone, okay tingnan nyo maigi kung ano ang ALT. ALT po yan. Ang alam ng marami, maganda sa lungs. Pero ngayon, nakikita natin, there is more than just a lung support in ALT, no? Tingnan naman natin yung puntahan natin po yung ating detox kit. Ang detox kit po natin ay naglalaman po ng tinatawag nating HEPAR at saka ito pong HEPAR at saka MLS, no? Ayan. HEPAR at MLS. Now, let me show you what these two are actually doing sa ating katawan. Mahalaga po na maintindihan natin kung bakit meron tayong tinatawag na detox kit. International po ito, no? At hindi lang po ito binibigay para sa ibig sabihin, hindi ko lang po ito na-discover. I am actually the person na natuto dito sa dalawang produktong ito. No? This is really one of the best products po at talagang sought after. HEPAR at MLS. Hindi ko po, sige, let me do it just one at a time. HEPAR po, part of our detox kit. No? HEPAR, it detoxes. Hindi na po natin kailangan i-detalye yan. Kailangan po natin maintindihan na lahat po ng veins, lahat ng ugat ng katawan ay dumadaan po sa ating liver. Pati po yung lymphatic system, yung pong naglalabas ng tubig at yung po mga immune factors po natin dumadaan doon. Dumadaan po yan sa liver. Pag barado ang liver, wala pong mangyayaring kumbaga maganda, no? When your liver is bad, you can have all sorts of allergies, rhinitis. Sabi na allergic rhinitis lang ito sa ilong to. No, you can have it on and on. Yung mga allergies po natin sa mga paa natin, lahat po yan, all are because our liver is clogged. Yung prostate, yun pong ating kumbaga, yung ating digestion, it would be also affected. At pagka po tayo nag-cleansing ng ating liver, hindi po pwedeng liver lang ang ating i-cleanse. Kailangan po ay suportahan agad suportahan din ng MLS. Alam nyo po, ito po ay common sa akin na knowledge at sa mga ibang mga doktor po na nagdi-detox.
Pag nagdi-detox po sila ng liver, mag-e-end up po yung mga dumi ng liver po sa colon. Mag-e-end up po doon, kailangan po wag ma-reabsorb sa dugo. Kailangan po ma-eliminate sila sa colon. If your colon is dirty, at I'm telling you, a lot of us have that. Sobrang dumi ng colon dahil po ang colon po ang kumbaga sumasalo ng lahat ng basura ng katawan, pati yung mga basura ng nag-i-eliminate sa ating mga bakterya po, nag-i-eliminate sila doon sa colon. Ang pinakamaraming bakterya ay nasa colon. Kaya po naroon sila supposedly, it's because they are cleaning dapat yung ating colon. However, with the antibiotics, with the food that we are eating, sabi, hindi ako nag-antibiotic, pero kumakain ka ng manok na may antibiotic. Kumakain ka ng mga baboy na may antibiotic. Our gut microflora, the ones in the colon, are all wiped out. When they're wiped out, ano mangyayari? Nagkakaroon ng constipation, nagkakaroon ng ano tawag natin dito? Hemorrhoid, no? Nagkakaroon ng iba't ibang klaseng anomaly doon. Nagkakaroon ng tawag natin doon, celiac, at nagkakaroon din ng colitis, no? Ang daming mga terms na naririnig kayo na related diyan sa gut. At yung iba nagkakaroon po ng mga polyps na pagka dumaan po yung dumi, magkakaroon po ng blood stain. Lumalabas ay mga fresh blood, no? Yan ay hindi mangyayari kung healthy yung colon nyo. Cleanse it with MLS. Kaya po meron tayong detox kit is because those two should go together. But it's not only the colon that is being addressed by multi-spectrum, it's actually making our gut healthy, at nagpo-promote ng good microbial balance, no, sa ating tiyan. Para siyang prebiotic, at totoo nga ng prebiotic siya dahil tingnan niyo ang daming niyang components, no, mga food. Thyme, ginger, malawak po, broad spectrum, cinnamon, turmeric, clove, licorice. All right, Doc, yeah, are you back? Doc Ron, I believe you're back. Okay, good. Nawala. Akala ko tuluyan nawala ng signal, pero I think you're back now. And to all associates, okay, sit back and relax, and let's go back. Ayan, Doc Ron, go ahead. Tatapusin ko lang po yung MLS, no? So it contains thyme, ginger. Tingnan nyo kung gaano kalawak. Thyme is a good preservative. I'm telling you, one of my favorite herbs is thyme. Even dried thymes, pag nilagay mo po sa isang compromised na manok, na ilagay mo, hindi mo nalagay sa freezer, at ito po ay nagsimula pong mabulok, masira, kayo po ay magsisimula po kayong bumabaho po yung manok, no? You know what happens? Ito po ay pag nilagyan nyo ng thyme, nawawala po yung pagkabulok. Naku, grabe po. Thyme is a very powerful antibiotic or antimicrobial. And then we have ginger. Ginger, we have cinnamon, blood pressure, blood sugar, no? Ginger, naku, napakaganda po sa ating mga joints. Kahit po yung iba yung turmeric, no? Ang ganda po niya, overall health. May 6,000 researches po na ginawa sa Johns Hopkins University lang, sa university ko sa Maryland.
just focusing on turmeric, no? Clove, one of the highest ang pinaka ORAC value. Ibig sabihin mataas ang kanyang antioxidant. Licorice, chamomile, no? Yan yung mga nakaka-relax. I'll just highlight yung ilan, no? Cranberry, maganda po yan sa ating may mga UTI, yung ating pag-ihi, no? Grapefruit, very alkaline. Really helps our gut at saka yung ating blood pressure din. And eto po, last na aking sasabihin, pumpkin seed. Nakakapagpalabas ng mga parasites. Pumpkin seed. Yan pong 22 herbs na nakalagay po sa MLS. Lahat po sila ay synergistically combined at all of them give us the highest benefit to cleanse to the deepest 7th layer ng ating mga tissues. Ibig sabihin hanggang sa bone marrow. And amazingly, ang MLS po ay ginagamit natin para po makorek ang mga gut ng mga batang meron pong problema sa speaking, autism, hyperactive disorder, meron mga learning disability. Bakit po? The brain is dependent on the gut health, mom and sirs. Your children are being destroyed mentally because their gut is so bad. The microbes in the gut are so bad that they are acting like, nako, IOM, Sir Charles. We were in, nasa barko po kami, no, when we were crossing from Batangas Port papunta po ng Abra de Ilog. The children were all acting up. They were like that, no? They do not have focus. Sabi ng mga magulang, hyperactive ang anak ko. No. They have gut issues. Bukod sa pangit na microbes na nasa tiyan nila, sila po ay nagte-take ng napakaraming gatas ng baka. And what is in the milk of these animals are microbes that are only endemic in the body of a cow. A cow's milk is for children. A cow's milk is for a calf. Alam nyo ba na yung mga pinroseso nilang mga gatas, maski calf, maski mga bisirong baka, hindi po pwedeng kainumin, mamamatay sila yung mga prosesong milk natin. Unmom, unsure, mga fresh milk na nakikita natin sa mga groceries because they are loaded with hormones and preservatives. The cows themselves cannot take them. They will die. Okay? So MLS is a very powerful remedy to correct your children's gut. Kung ang mga anak nyo nagtatatakbo, better give them MLS. We have a serious problem with kids. Nakikita ko yan araw-araw. Huwag nyo silang tawaging hyperactive lang. They already have a sick brain because their gut is so compromised. Yan po, Sir OM, Sir Charles. Take it away po. Okay. Doc, can you see us? Yes, of course. Of course. Pero Doc, by August na health talk natin. Next time, dito tayo, no? So we're gonna do like a forum. Oh, wow. By August 2nd or 3rd. To all our APL associates, maraming salamat. Nakinig tayo. So we have 4 products that was shared to us by Doc Ron. And I'm very happy, Doc, that you focus on those. Puro ano yan, ha? For the category and for the benefit of our guest tonight, yan po yung ating mga premier products. Premier. Yes. Tama po. The HRT, the ALT, the MLS, and HPR. Okay, so before we entertain questions,
Doc, ako muna magtatanong per product. Yes, Doc. Kaya rin yung MLS, no? I think, tama ba, Doc? So may mga bata, sa sobrang choosy ng mga bata, siguro may pagkakamali rin ng mga magulang. Sa sobrang choosy ng bata, pinapakain siguro ng mga processed food, no? Hot dogs, ano pa, cup noodles or noodles, gatas. So, Doc, just wanna ask, hindi ba maganda ang formulated itong mga gatas talaga sa bata? Paano ba, ano bang advice nyo? Mag-MLS, maganda palang MLS sa bata dahil healthy gut, at the same time, nai-eliminate niya yung usually nutritionally deficient ba ang sinasabi mo kaya may problem sa gut niya yung mga bata? Opo, Sir Charles, alam niyo po ba na napakaseryoso na nangyayari, no? Noong 1800, Sir OM, Sir Charles, noong 1800, close to 1900, na-imbento po yung Nestle, no, na milk in can, no? Ito po ang itong pinakauna pong processed milk na binibigay po sa mga bata in lieu of the breast milk. Alam niyo po ba na ang taas po ng ang laki po ng naging detriment, Sir Charles? Maraming namatay na bata. Tinago nila itong data na to, maraming namatay na bata at marami pong nagkasakit, no? Kasi nga babalikan ko, yung mga milk na yan, ang totoo niyan, sila po ay di cow's milk po sila, pinrocess paglabas, pinreserve. Pagbalik po sa cup, painuman po sa mga bisiro yung mga gatas na yan, mamamatay po yung mga bisiro sa mga milk na yan. And one more thing, dapat malaman to ng ating mga audience. Bawat pagkain, di ba, ang kinakain natin, tatandaan po natin, bucket food. Anong definition? I have a book, request the book that I actually wrote, at nandoon po ang mga APL Go products po. Ano ang food? Anong definition ng food? Ang food po ay dating buhay o kaya naman nabubuhay. Pag hindi po siya galing sa buhay, hindi po siya pwedeng maging food. Yung mga minerals po na wala po silang buhay, sila po ay best na matatagpuan sa mga buhay na bagay kagaya ng malunggay. Alam niyo naman ang taas ng calcium niyan. Sabi nung iba, I would go for cow's milk kasi marami po siyang calcium. No. Ang calcium ng baka po may ibang texture. Ang calcium ng malunggay po iba. Ang tanong ko po, pag ikaw ba ay matanda na, dededi ka pa po ba sa nanay mo para ikaw ay magkaroon ng nourishment mo? Bakit ang mga bata po, ang mga tao po ay gano'n ang ginagawa? Pumupunta sa baka para dumede. Anong ginagawa natin? Ice cream. No? We get dairy products. Even yogurt, I do not support yogurt kasi that is basically pagka pinerment mo po ang yogurt, ang dadami po nito ay lactobacilli na galing sa baka. So the moment you ingest that, it will introduce the psyche of the cow. Kaya sabi nung alam mo yung mga bata po nag-i-English. Sorry po, I hate to offend everyone. Ang mga bata nakikita ko, Mommy, you know, but when they have tantrums, you can see them. They do not behave like human beings. My goodness. When you look at them back in the day, nagbe-behave agad. Pero now the children, tarang-tarang. But why? Why? Diba? They would be one thing and they would be another thing. They speak like they know language, like ang galing nila, they know a lot of things, but their behavior is awful. Right? Ano po, ang pagkain po, pag sumayad sa tiyan, it has to be, walang makaka-improve ng design ng God. It has to be pure, galing sa plant. If animal product, let it be as plain as they are. Lutuin lang natin ng plain na i-steam natin. Kailangan lutuin. May mga pagkain kailangan niluto. Pero yung pinoproseso, tinatanggal yung mga protein, inihiwalay,
nililipat sa ganito, binabago yung mga composition, those are evil. I'm telling you, I'm sorry. But that's my conviction. Kasi huwag niyong sabihin, may problema kasi yung anak ko eh. Kasi yung kinakain niya, kasi gusto niya yon, ayaw niya nito. Hindi po yan na totoo. Ang mga anak ko po, when they were before 6, everybody would ask, what's your favorite food? Sabi ng mga anak ko. By the way, ang panganay ko ngayon is 34 years old. She's already a doctor, no? Ang sabi nila, congratulations on that. she's already a doctor. She just passed the board exam and she's doing PhD for medicine, for public health. And my son is actually an agricultural engineer po, who's from University of Los Baños, UP Los Baños. Now he is with their mom in the US. Every one of them is in the US. Dalawa po ang nasa medical profession ko po. Yung bunso ko po from political science nag-medicine din po. So grabe po itong tatlong anak ko nung maliliit. Everybody would ask them, what's your favorite food? Ang favorite food namin ay ampalaya. Diba? Bakit ampalaya? Because I cook every day, almost every day, different kinds of viand out of ampalaya. Merong ensalada. Kasi ang ensalada po, once na ginawa niyo po, ito po ay very healthy at hindi mapait pagka po ito po ay raw. Pag raw, nipisan nyo lang po ang pagkat, no? By the way, pagka nakita nyo po sa ating mga produkto, meron tinatawag tayong balsam pear. Ang palaya po yun, nasa NRM. NRM, Doc. Ang pagkain po, NRM, balsam pear. Ang palaya po yun, naligaw. Opo. So, ang pagkain po, pagproseso, nag-iiwan po ng tinatawag na neurotoxin, nag-iwan po ng cytotoxin, excitotoxins, nag-hormone disruptors. Yan po. Walang ganyang property ang normal food. Walang property na ganyan ang mga food. Hormone disruptors, cytotoxin, neurotoxins, marami pang toxin na dala-dala ang mga food that are processed, ultra-processed. Yan po, Sir Charles. Doc, so, syempre, yung iba, iisipin nila, wala naman ako nararamdaman or hindi naman ako nagbabawas kakatake ko ng MLS. So, marami, depende sa katawan ng tao. No? O dapat bang tuloy-tuloy lang tayo nag-MLS kahit minsan hindi naman tayo nagper-purging, hindi naman tayo nagda-diarrhea o nag-LVN kasi that's one of the things na tini-cleansing tayo. So dapat ba ang MLS like you do it like your everyday lozenge drop that will ensure of a good bacteria or a proper cleansing and detoxification in our gut? Sir Charles, ang pagkain po ay hindi tungkol sa uniform results. Okay. Ang hinahanap kasi ng mga tao is predictability about our food. Ito ang hinangaan ko about our products. We have ISO 2200 and that should remind everyone na whole food ang atin. That's why we're not claiming nakakagaling ang ating mga produkto. Nakakatulong para palakasin ang ating katawan para po siya mismo magpagaling. And here's the thing that they have to see. Iba-iba ang nangyayari sa katawan ng tao dahil iba-iba ang exposure niya. May mga taong may mga bara sa kanilang lymphatic system. May mga tao na maraming bara sa kanilang arterial at saka yung kanilang veins, no? Merong mga tao na yung kanilang nerves are all compromised. Kaya nag-iiba-iba po yung result. Yun po ang maganda sa ating produkto. Hindi yung inaasahan mo meron, but all of us will benefit at least 3 months. Kung gamitin mo po ang mga produkto natin, you have to be taking that at least 3 months. Pero merong nagiging resulta na mabilis pero hindi pa rin magsastop ang ating mga kababayan at ating mga ka-APL Go. Dapat pagka nakita nila may resulta, they have to go on, keep using it because there are a lot more. Meron po tayong isang tao na nung nakita niya yung result, natakot po siya dahil nananakit yung mga buto niya, nagkakalagnat siya kagaya ng air, no? Natakot siya, tinigilan niya, sabi ko,
that should make you think na ba, hindi naman nangyayari to sa akin, no? With my molecular, yung molecule na tinetake natin, di ba? Medicine is molecule yan eh. Pag tinetake mo yung mga molecules, isa lang yung nagiging resulta at yun ay predictable, pero ang food hindi. Just like one testimony, Sir Charles, i-remind lang natin yung mga iba, lalo na yung nakarinig na ng kwento na to, na yung isa po natin na gusto niyang magpa-opera ng kanyang thyroid, ang kanya pong constipation ay medyo matindi, kaya kailangan niya pong matanggal ng constipation. So ginamit niya po yung MLS. So ano nangyari? Nawala naman po yung kanyang constipation as expected dahil puro ganyan naman po ang nangyayari sa mga constipated. Pero wala, the result was amazing. The thyroid shrunk. Oh. Kasi what seems to be the reason? What's with that MLS na nawala, nag-shrunk yung bukol sa thyroid, no? Nag-shrink yung bukol sa thyroid. Ba't kaya to? What do you think? Kasi sir, pagka yung thyroid na yan ay hindi naman yung traditional o yung tinatawag nating yung normal na thyroid toxic goiter o ano man, at yan ay Hashimoto's. Pag Hashimoto's, tinitrigger niya po, allergy po yan o kaya po autoimmune yan, tinitira niya po yung thyroid gland because of the preponderance, sobrang dami pong gluten na kinakain. So, pagka po, pag nag-MLS ka po, Sir Charles, lumabas si gluten sa ating gut, magsusubside si Hashimoto's, magbabalik po ang tinatawag nating health ng thyroid. Oh, I see. So, Doc, is very interesting, no, para sa mga nakikinig. Yung sinasabi po ni Doc, gluten, di talaga yan maganda sa katawan natin. So, kaya ako, Doc, hindi ako kumakain na masyado ng tinapay. Hindi na rin ako masyado nagpipizza. I heard, no, na yung pizza masarap, pero yan pala may pinakamaraming content ng gluten. Gluten, tama po. I see. Okay. So, that is MLS. Thank you, Doc, for the MLS. Tandaan natin yung mga bata. I know it's a challenging one that everybody na-educate na ang society natin na gatas tayo ng gatas, na commercialized milk, as well as the processed food. Minsan, umiiyak yung bata. Ayaw ko ng mga pagkain yan. Gusto ko hotdog lang. Pero Doc, thank you. Para isang interesting health talk tonight about the MLS. Interesting. Dapat pala mag-MLS. Buti na lang daw, matamis. Masarap ang MLS. Ang bata, hindi isipin. At least, di ba? I-take nyo na i-take everyday. In the long run, makakatulong sa bata. Tuwang-tuwa yung mga taga dito sa Sablayan, sir, kasi lahat sila nag-MLS. Hindi lang pang bata, pang matanda, lalo na matanda. Mas medyo nutrition deficient tayong mga matatanda, lalo sa exposure natin sa pagkain. Opo. Okay? Opo. So, konti lang ang mga tanong, Doc, pero ako kasi ang tagal na nating hindi, ngayon lang uli ako naka-attend ng health talk. Alam mo, tagal na nating hindi nag-usap, sobrang busy natin together. So, next is HPR. Nung pinapakinggan natin, pinapanood natin si Doc Mary Esther Gilbert, Doc Gilbert before, sinasabi ni Doc, paki-share naman sa viewers tonight, sinasabi ni Doc Mary Gilbert, marami daw tayong mga nakakain. Minsan na-expose tayo sa mga chemicals like Lysol and everything, or mga kinakain. Minsan kahit isda, toxic may toxic mineral. I forgot. Magnesium ba? No, sorry. I forgot the term, no? Sabi ni Doc Mary Gilbert, tumatagal pala to, nag-i-stick pala to sa katawan for years na hindi natin nalalaman. So, paano ba nakakatulong ang HPR? Bigla na lang, paano ba natatanggal ng HPR yung mga naiwan sa katawan natin, sa dugo or sa katawan for how many years to? Grabe, no? Yung HPR ay may taglay po na silimarin. Ang alam ng mga tao, wala namang silimarin dyan eh. Meron. Milk T-cell. Milk T-cell. Check nyo po. Ang silimarin po ang pinakamalupit na liver cleanser sa balat ng lupa, no?
Kaya niya pong sumiksik sa lahat ng mga veins, maliliit na veins ng liver. At ang matindi po sa Silimarin, kaya niya pong i-rehab at i-regenerate ang liver po kahit po nabubulok na. Kaya I'm so sad na marami pong mga tao ang hindi nakatagpo ng power ng mga herbs na to at sila po ay nagtitake ng mga medication that will active even all the more ma-aggravate yung health ng liver, no? Magiging worse. Ang liver po ang pinakamahalagang organ, largest internal organ, na kaya pong i-regenerate. Madali po siyang kumbaga ma-overwhelm. Pagka po kumakain tayo ng komplikadong mga pagkain, sobrang komplikado. When I say komplikado, sobrang dami pong ingredients. Nahihirapan po si liver kasi siya po yung bumabasa, nagre-release po siya ng tinatawag na microRNA sa ating pong gut. At kanya pong dinedetermine ano-ano ba ang kailangan nito. Kailangan niya ng pepsin, kailangan niya ng kung ano-anong mga enzymes ang kakailanganin, dinedetermine niya. Pag ang pagkain overload, sobrang daming ingredients, maguguluhan si liver at magkakaroon ng toxic reaction, no? Toxic ang reaction niya agad. So, let's look at it this way, no? One thing na kailangan gawin ng ating mga audience, kailangan po iplano niyo ang kakainin niyo. Please at hindi lang po sa ingredients, huwag pong damihan ang proseso ng pagluluto. Meron pong nilaga, meron pong inihaw. Pagkaihaw po, tatadtadin. Pagkatadtad, kanila pong ilalagay sa tinatawag nating sizzling plate. Alam niyo na kung ano yon. Na may gravy. Diba? Na may gravy pa, Dok. Na maalat na masarap. No, may gravy pa. Lalagyan pa ng maraming mabuti sana kung plant-based yung mga nilalagay, paminta, sili, sibuyas. That is very much appreciated by our gut. However, pagka may magic, sarap yan. Meron po siyang mga seasoning, kung ano-anong seasoning. Yan po ay nakaka-overwhelm ng liver. Kaya kailangan gumamit na po kayo lahat ng HPR. Kahit bata po, pagka medyo may malaking tiyan na, medyo pag lumaki na po yung tiyan, automatic po yan. Makikita na po natin, meron na po siyang fatty liver condition. Inyo po kagad linisin ang liver nila. Wag na po ninyong it's not something that we all have to be like judging one another. No. Everyone in the Philippines has extra belly fat. And that is an indicator na overwhelmed na ang liver, fatty na ang liver. At pag fatty ang liver, ang kasunod po, ang gallstone, ang gallbladder, nagkakaroon po ng paglapot, ang bile lumalapot. At imbes na spray, ang gagawin niya pagdating ng pagkain sa small intestine, sa duodenum, ang gagawin po ng liver, ang gagawin ng gall, imbes na spray, tutulo. Dahil po malapot siya. So, mahirap po yung condition na yon, kaya kailangan po, ang gall po napakahalaga. Pero saan ang gagaling ang tinatawag na apdo? Saan siya galing? Galing po siya sa liver. Ang liver po nagpo-produce ng bile. Ang bile po na ginagawa ng liver, 1 litro o hanggang 2 litro na mapapait na bagay. Siya po ay cholesterol at the same time po mga chlorophyll na mapapait galing sa halaman. So, if you're not taking any bitter food, ang liver po sad. Sad po siya. Pagka nagtitake kayo ng mga ampalaya, ng mga lettuce, yung mapapait na mga gulay, ang saya-saya ng liver. Silimarin is one thing. So please, take HEPAR. Hindi po kaya basta-basta ng mga halamang gamot na ang mga liver natin sa sobrang overloaded. Use HPR po. Okay. Overnight, gamitin niya pagkagabi pagkatapos ninyong kumain bago matulog. Opo.
So, Doc, this is the beauty of our APL graphs. No? So, interesting yung sinabi mo. Kung masyadong mahal ang gulay, hindi ka mahilig sa bitter food. Might as well is the most convenient, for me, the most affordable, the most convenient, the most accessible that will help you with detoxification and eliminate all of these toxins is the HPR. No? Doc, salamat dyan. Ha? So, to our viewers tonight, kada gabi daw, kasi hindi naman natin maiiwasan. Minsan, talagang kumain tayo sa masarap na restaurant, malay ba natin kung ano mga nilagay nilang pampalasa dyan na hindi naman na ang sarap, mahal na, masarap pa. No? So, dapat talaga mag-HPR sa gabi. Makakasiguro daw tayo na talagang araw-araw mag-HPR. Take note, kaya niya ma-rejuvenate daw ang ating liver because of its silimarine milk through the milk thistle component. Isa pa lang yan, no? And it will have the maximized benefits of the liver. Takot tayo sa liver, Doc. Yung best friend namin, sorry, totoo to ha. Sumalangit nawa ang aming best friend na manginginom at liver cirrhosis po siya at the age of 43. Hindi na ho kinaya, sayang. Kung nagawa niya before fatty liver pa lang, no, Doc, dapat bago man mag-fatty liver, dapat nag-HPR na tayo para hindi mag-turn into mabulok na yung liver or mag-cirrhosis na siya, no? Yan yung liver cirrhosis, yun nga po yung pagkabulok ng liver at pumupunta po siya sa tinatawag nating peritonitis, no? Nagtutubig na po yung liver. Pero alam nyo, kagaya po ng nagnanaknak na sugat, gagaling po yan. Ang pinakamabilis mag-regenerate ang liver. At sana lang maging friendly tayo sa liver natin, bigyan natin siya ng HPR. Daily okay. po. So, Practice po natin. So we have MLS now for gut. And then we have the HPR for the rejuvenation and the healthy liver. Okay? So, Doc, wag na tayo magsisilimarin ng mga tablet, no? HPR na lang tayo. Mas mabilis pa ang effect at mas all organic natin to, no? All right. So, interesting. And I was surprised, Doc. Let's move to ALT because yung ALT pala, hindi lang pala siya pang easy breathing. Marami pa pala siyang mga benefits. Interesting yung kidney stone, peptic ulcer, I was surprised, and then arthritis. So kanina may sinabi si Betty, naubusan daw Betty, nandito si Betty sa Surigao ba o Siargao. Sinasabi ni Betty, Doc, naubusan daw siya ng SLD, STP, arthritis, after 2 days daw, nakalakad. Doc, can you, sa mga nakalimot or hindi nila na-touch yung ALT, can you share again why is it that so na nakakatulong to? Narinig ba ako? Wala. Okay. To our associates, ayun, Doc? Opo. Ayan, go ahead, Doc. Ayun, so we were discussing about HPR. Something kailangan... Ay, Doc? Yes. Doc, narinig mo ako tungkol sa ALT? Hindi po. Okay. Doc, let's proceed to ALT. We're done with MLS and HPR. No? Then lastly, yung paborito ko, yung HRT. Mamaya, no? So ako may tanong kasi konti lang yung questions tonight. And no one asking you directly. No? We haven't had this kind of discussion for a long time. Doc, yung ALT kasi, ginagamit ko siya, allergic rhinitis para hindi ako makabahin. Which is good for me. But I'm surprised. Again, can you please, sir, summarize, Doc? Paano siya nakatulong sa arthritis? Paano siya nakakatulong sa ulcer? At paano siya nakakatulong sa kidney stone? Hindi ko alam. Akala ko power bill ang kidney stone saka ang arthritis SLP. Interesting. Paano siya, what's so good about the ALT on those kind of situations? Kasi po, nung tinignan ko nga yung mga components nito, no, sir, meron siyang astragalus, may blackcurrant, another antioxidant rich na berry, no? Merong eucalyptus, ginger root, no? Arthritis, para sa arthritis yan eh. Kaya lang, it's so hard
akin na itong mga nababanggit na halaman dito, sir, broad spectrum. Napaka-broad spectrum. Nung lumikha yung company with the scientist innovation, naisip nila na kailangan natin for the lungs. Later na nila malamang nakita na, wait, bakit nakakagaling ito ng mga kidney stone, arthritis? Nakakatunaw kasi po may green tea, may grape seed, no? Okay. All of these are really broad spectrum and it really can help the joints, even po yung kidney natin po, yan po yung mga support ng mga halaman. But the lungs is very much getting benefits from that. At ito lang po, no, I see a big hope para doon sa may mga gallstone. Gamitin niyo po yung ALT. Yung may mga gallstone po, dito po. Matutunaw ba yan, Doc? Hindi na kailangan mag-surgery yan? Makakatulong makaiwas sa surgery, Doc? Natutunaw nga po kasi maski po yung caries, yung mga ngipin po na artificial, halimbawa po, eto mapapansin nyo, meron kayong mga pasta. I'm sorry sorry Doc, may mga doktor tayo dito, may dentista ba tayo dito? Meron tayong magiging meron tayong mapapansin. Natutukla po yung mga pasta nito, no? Kaya mapapansin niyo po dahil po sa tawag natin dito, yung mga chemicals po kasi, yung mga phytochemicals ng ating food na ito, meron silang tendency po na talagang tanggalin po yung mga bagay na hindi kailangan ng katawan. Hindi kailangan ng katawan. So they're being considered as unnecessary. Kagaya ng caries, kagaya po ng plaque, gingivitis. Natatanggal po yon. Pati po yung mga pasta po na may hinang pasta po pwedeng matanggal. Kaya po ako naka-porcelain ang ngipin ko, hindi po siya magiging problema. So if it can really melt yung mga ganong katitigas na mga bagay, caries, yung mga plaque, kaya po niyan tunawin yung mga stones ng kidney at saka ng gall. Doc, yan pala, magandang good side effect, no? So mga nakapasta na mamahalin, no? Medyo pasensya na kayo pag nag-a-alt kayo, talagang pati yung sa sobrang tindi niya maglinis, pati yung pasta mo matutunaw. So babalik ka na naman sa doktor mo, no? So kailangan mag-porcelain ka. Mag-porcelain ka na nga, no, Doc? O talagang iper-permanent mo na. Nakita na namin yan. Nakita ko na yan, sir. Kinakapa ko yung ngipin ko na merong tinatawag nating pasta, no, na nilight cure. Medyo nagra-wrap po siya. Kaya isa yon sa makikita natin. Gusto kong pong encourage kayo na talagang magpapacheck kayo palagi na inyong dental, kasi pagka minsan kaya nangyayari yon kasi totoong mahina na, matagal na kasi, di ba? Pero hindi natin sinasabi na yung trabaho ng mga dentista natin hindi magaling. But our dentist should always be visited. Pa-visit kayo. Visit kayo sa dentist nyo, pa-check nyo yung mga pasta nyo, no? Pag matagal na, papaltan nila yan. Opo? Okay. Okay po. So, Doc, thank you. So, that is sa ALT. Guys, to the viewers tonight, no, we learned multifunctional pala itong ALT natin. Hindi lang pang easy breathing, hindi lang siya pang asthma or allergic rhinitis or lung support. Okay? Now, let's move, Doc, to my favorite. Okay? Recently, Doc, I want to share with you yung yaya ko, no? Matagal ko ng yaya way back when she was 16 years old and I was around 8 lang or 7. Unfortunately, she died due to heart attack a couple of days ago. And I learned that she was suffering from high blood pressure for more than 10 years now. Doc, makakatulong ba talaga itong HRT natin, lalo na sa mga nagsasuffer ng high blood? Kasi ang dami kong kilala, Doc, mga mas bata pa or mas bata pa sa akin,
everyday, kahit nagme-medication sila, hindi bumababa yung BP nila. Nakakatakot. Ano yung everyday? Nagawa 160, 140. Bakit ganun, Dok? Ano ba nangyayari sa kanila and paano ba matutulungan ng HRT itong mga to? Yung isa sa mga components niya, sir, is grapeseed. Grapeseed. Yung grapeseed, meron siyang oil which is very potent in reducing blood pressure, in lowering blood pressure. Kailangan lang talaga ay kasi for some reason kasi yung iba maraming black ang kanilang mga dugo, marami pong mga lalo na po yung mahilig sa asukal, hindi po dadaloy ang mga nutrients sa inyong katawan pag matatamis ang kinakain ninyo. I'm talking about simple sugar na mga yung mga ultra processed food. Dahil dito nagrurulu, nagdidikit-dikit po yung mga blood cells. Hindi po makadaloy yung mga nutrients, no? Dahil doon nagbabara-bara. Marami po mga barang yung mga ugat, no? Now, when you take STP, kailangan kasamang STP dito when you take HRT, no? Kasi yun po yung magpe-pave ng way para po yung mga nutrients ng heart ay makarating sa mga sulok-sulok hanggang capillaries. Sapagkat ang vasodilator natin na natural ay STP. STP po ang vasodilator natin, ang nakakapagpabuka ng mga ugat. Bukod sa anti-inflammatory ang STP, siya po ay nakakapagpabuka ng mga ugat para po dumaloy ang mga nutrients. So, ang gagawin ngayon ng Doc, sorry. Yes, gawa ng cayenne pepper. Pepper ng STP. Yes. Yes, definitely, sir. Yung cayenne pepper ng taglay ng STP, yan po yung merong vasodilating property. Nakapagpapabuka ng mga ugat po. To relax then also, nakakapagpa-relax. Hindi ito kagandahan pagdating sa tiyan. Kaya what I would suggest is pag nag-STP po tayo, ang gagawin po natin talaga sublingual. No? Iti-take natin siya sublingually. Huwag po nyo nga lalaklakin because hindi naman po lahat ng bagay na halaman po ay napakaganda sa lahat ng ating mga organ. No? Hindi siya best para sa gut, pero best siya para sa pagpapalabnaw ng dugo, pagpapaplow ng dugo, at saka yung pag-dilate ng ating mga ugat. So pag tinandeman natin siya ng HRT with the component na grapeseed oil, it can improve better yung blood flow, reduce oxidative damage. Yung yung palang grapeseed ito lahat ng mga lamat ng endothelium ng ating artery nare-repair ng grapeseed. Nare-repair. Dahil doon sa kanyang oil, no? Alam nyo, actually, huwag nyong katakutan yung mga HDL, LDL, huwag yan, no? Ang katakutan nyo, simple lang. If you are taking all this oil, ito mga langis na to, canola, soya, corn oil, vegetable oil, lahat sila ay causing free radicals. Pag po sila ay pumasok sa katawan, very unstable sila, naghihiwa-hiwalay sila into molecules. Kasi ang canola, soya, corn oil, ang mga ang mga grain oil, walang grain oil. My goodness, walang grain oil. They are synthesized by the process po na ginagawa ng mga factory using hexane. No? Nagsisynthesize sila ng oil out of the hydrocarbons of these grains. Kaya po ang nangyayari, bukod sa mataas sila sa omega-6,
sila po ay very unstable. Pagdikit po nila sa ating heart, babakbakin na nakawan ng electron ng ating endothelium, yung balat ng ating puso. Opo. Kaya pala lahat ng mahilig sa mga fried chicken, mga fried food na yan, sila yung mga nagiging parang almost guarantee na high cholesterol and high blood pressure dahil pala sa oil din pala to. No? Dapat sa klaseng oil po yan, hindi po lahat ng oil masama. In fact po, meron po tayong mga langis at cholesterol na nanggaling po sa itlog na organic na may tatay. Tandaan niyo po, itlog na may tatay. Pag ang itlog po ay may tatay, mayaman sa lutein, sa choline, sa zeaxanthin, ito pong mga component na to napakaganda po sa ugat. Sapagkat kanila pong dinidismiss ang mga cholesterol galing po sa mga bad oils na yan. No? If there's an excess of oil, choline and lutein from egg, could do that. O yan, oil din yan. Next, fat din po yan. Ano pa? Avocado oil. Ang ganda po. Coconut oil is one of my favorites. No? Coconut oil is something we need. Mura pa yan. Mura pa. And also, please, tangkiliking niyo po. Ako po'y namamanhik, nakikiusap sa mga kababayan natin. Pilipino po tayo. We have the most coconut trees in the country. We have the widest land planted with coconut. 69 out of 82 provinces is planted with coconut. At ito po ay kahit po merong disagreement ang malataas na ahensya, ang AHA, hindi po ako susuko ng pagtatanggol sa coconut oil. Hindi trans-fat forming, siya po ay nagtataglay ng medium chain fatty acid at siya po ay marami pong tinatawag na ano tawag natin doon? Yung monolauric acid, no? Ito po ay matatagpuan din sa breast milk. Nasa coconut oil, nasa breast milk din po. At yan po, kung kayo po ay mayroong doubt sa heart ninyo, kahit 12 years old, 13, yung mga anak ninyo, give them HRT. Okay. Doc? So again, favorite ko talaga HRT sa umaga during my fasting and sa evening bago matulog. So we all learned, be careful with the inflammatory oils team. We all learn from that and sabay daw natin ng HRT and STP para makaiwas tayo ng mga bara-bara. Doc, follow-up question. Nakakatulong ba ito sa, I'm not sure, no? I'm asking now. Nakakatulong pa ba ito dun sa mga may matinding blockage na calcified na yung mga ugat, calcified aorta na ganyan, or yung candidate na sa border ka na sa candidate for angio or bypass? Kaya pa ba natin with diet and HRT, SDP, kaya pa bang mabawasan ng bara? Kaya pa ba yan, Doc? Opo. Ito po yung ugat natin, sir. Ito yung ating ugat, ano? Meron diyang bara, no? May bara diyan. Meron diyang calcification. Opo. Kaya po siya may calcification, sir, ay dahil po may roughness, naging rough po dito. Kaya kumakapit po yung calcium, no? Kumakapit diyan. Now, sa totoo lang, sa first sign of this problem na nagrarap po, na nagkakaroon po ng yung nagiging rap na po siya dahil po ninanakawan na po yung endothelium natin. Ang endothelium po, balat yan ng ating mga ugat. Pag nagkakaroon na po ng ganyan, agad nagpapadala ang liver ng cholesterol. Ayon, nagpapadala ng cholesterol, binabalutan yan. Ngayon, pagka po nabalutan yan, lumalambot po at bumabalik po sa normal. However, kung tuloy-tuloy yung kain mo ng mga masasamang oil, mataas na sugar, tuloy-tuloy na pangit yung diet mo, patuloy na tatapalan ng oil at dahil dito kumakapit din po ang calcium. Sa hindi nakakaalam, hindi po ako nagpapayo ng calcium supplement dahil dito. Kasi yung calcium po
At pagka hindi po guided properly, walang magnesium na tinetake, hindi nagtetake ng vitamin D, walang K2 na sa diet, ang nangyayari po, ang kanilang mga ugat po magkakapal po sa calcium. Kakapal. May ugat po sa ilalim, may ugat, may micro veins pa po. May mga capillaries po sa loob. Doon po dadaan ang HRT nutrients po para po pagalingin ng mga ugat, kusa pong matutuklap ang mga nakakapit po na plaque. Mawawala po yan, no? Mawawala po yan dahil po doon sa meron pong mga ugat doon sa loob, doon dadaan po yung nutrients, kusa pong matutuklap ang mga nakalagay pong plaque. Ayan po. Doc? Kaya opo. Doc, Yes po. sobrang amazing naman itong information na to kasi sa pagkakaalam ko, without any, I don't want to offend our medical community. When most of my relatives have this kind of situation, I haven't heard from any cardiologist and those doctors that I know. They haven't given me personally and my relatives. So ako wala akong high blood and high cholesterol. I have a perfect blood pressure for the past 20 years, no? Walang nasabi ang mga doktor, okay, i-take mo tong gamot na to and I will assure you it will help you mawala ang mga bara-bara. I haven't seen that. So sa HRT pala, kaya niyang matunaw yung plaque na yan, Doc? By nourishing the wall or the epithelium, it will automatically discharge. Opo, it will automatically kumbaga peel off, plaque off yung mga tumitig. So may pag-asa pala, Doc, ang mga calcified pa lang na hindi pa talaga candidate or malapit na, may pag-asa pala sa HRT and STP. Tama po ba? Bakit pa siya naging premium, Sir Charles? And I Oo think nga. meron tayo talagang isang napakalaking testimony dyan from diet po sa Bicol. Yes. Na yung ating pong pasyente doon, hindi niya kaya ang bypass, no? Million po Mr. Manny talaga. Sereno. Yun. So, opo. Kaya po, ang ginawa po nila, gumamit po sila ng HRT. At very, very amazing, yung doktor po nagulat, what did you do? Diba? Siyempre, expecting niya, dadating yung pasyente, ay magkakaroon siya ng ooperahan. Malaki rin yun, 1 million, diba? That sometimes it's really tempting. It's really tempting for them. Pero hindi yun na nangyari. Umuwi ang pasyente, dumating ang dumating ang pasyente sa klinika ng doktor, frustrating the doctor na hindi ito magiging pasyente for bypass. Doc, ano talaga, nakakausap namin siya. Sabi niya, at sabi rin ng anak, hindi naman ganyan si daddy namin eh. Dati daw, Doc, magsasalita siya, hirap na hirap siya. Hinihingal. Ngayon, nung one time, na-meet namin sa diet, nagmumotor na. Nagwa-wine pa. So, I believe, thank you for this information to our viewers tonight. May pag-asa, lahat ng may high cholesterol, high blood pressure. Kaya lang, Doc, follow-up question. May tanong kanina, meron po tayo nagtanong ngayon, nagwa-once a day na HRT siya, pero at the same time, meron siyang Nebibulol. Ano yan? 1 tablet. 1 tablet siya ng Nebibulol. Nadibolon? Toricard? Doc, paano ba yan? Ano bang maganda? Okay lang ba na mas damihan ng HRT or conservatively ba? Isang HRT lang ba dapat siya? Kasi sinasabay daw niya sa maintenance medication niya eh. Ang isa sa mga mapapayo ko lagi, pag gusto mong gumaling sa isang bagay, sapagkat hindi naman lahat ng sakit ay meron ka pang luxury of time to reverse. Gamitin mo ang ating mga produkto at i-overdose mo, i-megadose mo yung sarili mo. Kasi the sooner, the more you take,
the sooner you can reverse kasi ang tawag natin doon, flooding with nutrient factor, the body. Flooding. Flood your body with nutrient factor. Sir Charles and Sir OM, we have time, we have to go kasi yung ating mga pasyente dito, ang dami pa. Alright. Kaya talagang pasensya. Tama naman, isang oras kalahati talaga ating schedule. Okay? And once again, it's very interesting to all our viewers tonight. Don't worry, we have a recording of this will be sent to everybody. Don't forget, MLS, HPR, ALT, and HRT. HRT, lahat ng interesting tonight. Doc, may takeaway? May pag-asa ang mga calcified, may pag-asa ang mga may bara, yes. Proper diet, stay away from the unhealthy oils, coconut oil, avocado oil, right? That's one thing. And HRT, STP, and pwedeng isabay sa medication. Pero ang advice nga ni Doc, kung gusto mo talagang mabilisan, ibuhusan mo ng nutrient factors ng APL, vegan candy, or lozenge drops. So, good evening. Happy dinner sa lahat ng ating viewers. Doc Ron, ang behalf of happy dinner. Doc? Opo. Maraming salamat po, Doc Ron. Alam ko maraming salamat po. Mag-Q America. Maraming salamat po sa lahat. And tomorrow we'll be sending out the video of this recording. Thank you, everybody. Good night. Good night. If I ask you here and now, have you chosen your role in life? Do you follow, do you lead? Why not be number one? Step by step, come on, let's go. APL has got your back. Don't miss your boat, it is here. The winning team awaits you. Deserve a round of applause, aiming high and reaching our goals. Day by day, success is here. All your dreams are closer than ever. You deserve a round of applause, aiming high and reaching our goals. APL will lead to the stars, so let's go. You are ready for this. You're not alone, you're on our team. We'll be there for you, don't worry. APL's your family. You have chosen the best. You're with us and we are proud. The world is ours right there, just waiting. APL is all of us, expanding our horizons. You deserve a round of applause, aiming high and reaching our goals. Day by day, success is here. All your dreams are closer than ever. You deserve a round of applause, aiming high and reaching your goals. APL will lead to the stars.